para maunawaan mo yung ibig sabihin ng eternity ay parang ganito. Pakuhanin mo ng isang buhangin yung ibon na yun, at yung buhangin na yun ay dadalhin niya sa buwan. Ililipat niya yung isang buhangin sa buwan. At pagkatapos niya ilipat yung isang buhangin na yun sa buwan, babalik siya ulit mula buwan papunta ng earth, itong mundo natin. At kukuha ulit siya ng isang pirasong buhangin at ililipat na naman niya doon sa buwan. At pagkatapos, babalik ulit siya at kukuha ulit ng isa. Hanggang matapos niya at maubos niya ang lahat ng buhangin sa buong mundo. Gaano katagal kaya yun? At ang sabi niya, pagkatapos niya maubos ang lahat ng buhangin sa mundo, uutusan mo ulit siya na yung dinala niya mga buhangin doon sa buwan ay kukunin niya ulit isa-isa at ibabalik niya ulit sa mundo. Lilipat siya ulit doon, kukunin niya isang piraso at ibabalik niya ulit sa mundo hanggang sa matapos niyang may balik lahat ng buhangin na nandun sa buwan papunta sa mundo. And then, sabi niya, eternity has not yet begun. Pagkatapos niyang gawin ng napakahaba, napakalayo, napakahirap, pagkatapos nun, hindi pa nagsisimula ang eternity. Yan ang pinakasimpleng paliwanag patungkol sa eternity or eternal or everlasting sa kaisipan ng isang tao. Now, what if we associate this word, this eternity, this eternal, this everlasting, at idadagdag, isasama natin sa salitang damnation or condemnation or separation, kaano katagal yun? Sa Biblia nababasa natin, eternal damnation, eternal separation from God. How long is that? That's endless. Walang hanggan. Hindi kayang ipaliwanag. At doon papunta ang mga wala sa Panginoon. Doon ang kanilang destinasyon. Yung mga taong wala sa Panginoon. It is a prison of everlasting chains from which there is no hope of release. A furnace of conscious torment where the fire never goes out. A place of excruciating pain or misery where the worm does not die. A place where there will be gnashing of teeth. Sino pong gusto pumunta ron? Wala. Siyempre, wala may gusto pumunta ron. Dagat-dagat ang apoy. Walang katapusang hirap. Alam niyo ba, mayroon pang isang theologian. Noong ako pinag-aaral, mayroon isang theologian na nagsasabi ng ganito. Sabi niya, one theologian even explains that in the same way
that all the saints will be given glorified body to experience the grandeurs of heaven. Even so, all those sinners separated from God will be given as well, but only to experience the pain and agony of being separated from God. Eternal damnation, eternal destination of those who are in Christ, who are not in Christ. Eternal destination, eternal damnation to those who are not in Christ. Tayo po, pag tayo pumunta sa langit, ang sabi ng salita ng Panginoon, we will all be changed. We will be given a glorified body. Isang maluwalhating katawan na magtatamas ng lahat ng sarap, lahat ng kasaganaan, lahat ng mga bagay-bagay na inihanda ng Panginoon para sa atin doon sa ating pupuntahan. Malalasahan natin ang sarap ng mga pagkain, hindi pa natin naralasap o nararanasan. Malalasap natin ang lasa ng mga prutas na inihanda ng Panginoon na hindi pa natin nararanasan. Walang kamatayan. Yan nag-aantay po sa atin. And those people who are not in Christ, yung mga tao na wala sa Panginoon, ay mararanasan din nila ang hirap, ang sakit, ang agony. Mararamdaman nila kung paano ang mga walang kamatayang uod ay pumapasok sa kanilang katawan. Because they will be given the same body only to suffer the pain and agony of death. But the good news is, we have the good news. Amen? We have the good news. In Romans chapter 8, verse 1, it says, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, wala ka ng condemnation. Ulitin natin. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Alam niyo ba yung chapter 8 ng Romans na yan, pag binasa niyo po yan, napakaraming katotohanan dyan na magbibigay ng lakas ng inyong pananampalataya, ng ating pananampalataya. Romans chapter 8 lang, mga kapatid. Pagkatapos yung basahin po niyan, ang lakas ng inyong pananampalataya. Tingnan niyo po yung verse 28. God called us according to His purpose. Ang sabi po doon. In verse 29, ang sabi niya, God foreknew us. Tinawag ka ng Panginoon. That's in verse 28. God called us according to His purpose. Not on your own volition. You cannot come to God. You cannot. You are dead to sin. Your mind, your whole being, everything in you, your heart, your will, everything is separated from God, is dead to sin. And then verse 28 says, God called you
Walang makakapunta sa aking bali pagdalhin sila ng Ama sa akin. God called us. That's already a blessing. Tumawag ka, lumapit ka, not because of your own, no. It's because God called you to come. And why? Because God foreknew you. Alam na ng Panginoon. Oh my goodness, in verse 29, lalo niyang pinalalim. For God predestined us to become conformed to the image of His Son. Napakapalad po natin. In verse 30, God justified us. In verse 31, God is for us. He justified us. He glorified us. And He is for us. Who will be against us? Who is against us? Christ died for us, interceding for us. Kaya nga, verse 35, who will separate you from God? Doon lang po, mga kapatid, tapos na po lahat. We have everything na kailangan natin. Kung alam niyo po, kung nanam niyo po, yung salita ng Panginoon, that's chapter 8 lang. Oh Lord, salamat, salamat, salamat. Ang mamumutawi sa labi po natin, salamat, salamat, salamat. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Kung hindi mo ko tinawag, nasaan ako? Kung hindi ka gumalaw sa buhay ko, nasaan ako? Now, with this in mind, with these promises and declarations from God, from His Word, what manner of conduct are we going to give to God? What manner of behavior? Anong klaseng tugon at response ang ating ibibigay sa mga ginawa ng Panginoon? What manner of discipline? What manner of worship? What manner of obedience are we going to give? With all these promises from God, ano itutugon natin, mga kapatid? What manner of worship, what manner of obedience will be our response to God? What manner of fear? What manner of reverence? Anong uri ng takot ang ating ibibigay sa Panginoon? Anong klase, anong paraan, anong uri ng paggalang ang ating ibibigay sa Panginoon? Alam niyo ho ba, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, one of the most neglected, I should say, part of Christian lives is that maraming mga mananampalataya sa ngayon ay para bang wala nang takot sa Panginoon. We are so focused on the love of God, the grace of God, the mercy of God, the protection of God. Pag sinabing love of God, mercy of God, yes. Thank you, Lord. The protection of God, yes. Lord, salamat, Panginoon. But when we talk about righteousness, when we talk about holiness, when we talk about justice,
which is related to the fear of God, to the fear of the Lord, to the reverence of God, wala na po yun. At yan po ang kulang sa mga manampalataya ngayon. Nasaan na po ang takot natin sa Panginoon? We may have all the knowledge about the doctrines, about the scriptures. Mapuno man ang ating utak ng lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa katuruan ng salita. Kung wala tayong takot sa Diyos, useless. Everything's in vain. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, lahat ng mga tao tinawag ng Panginoon at maging mga manampalataya ay buhay na buhay ang kanilang takot sa Panginoon. That reverence unto God. Banal na takot. Banal na pagkalang sa Panginoon. Alam niyo kung bakit madali natin mapansin kung wala tayong mga takot? O wala ang takot ng isang manampalataya? Buhay lang sa bahay, malalaman nyo na. Panalita pa lang, malalaman nyo na. Pag-iisip pa lang, malalaman nyo na. Pagpikas pa lang ng bibig, malalaman nyo na kung may takot dyan sa Diyos. Pagpaplano pa lang, malaman niyo na kung may takot dyan sa Diyos. Pagsira sa kapwa-tao, malaman niyo na kung may takot dyan sa Diyos. Pagkapag-usap sa asawa, malaman mo kung may takot dyan sa Diyos. How we deal with other people, how we deal with our brothers and sisters, doon pa lang, malaman niyo na kung may takot ka sa Panginoon. You know about God's love, about the mercy of God. You know about the protection of God. But what about the fear of God? Kaya nga sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 7, verse 1, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Fear of God, fearing God is tantamount to walking in holiness before God. Also in Acts chapter 9 verse 1 it says, verse 31, that's the church of God in the book of Acts. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria enjoyed peace, being built up and going on in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. It continued to increase. Hindi po inaalis, hindi po nawawala ang banal na pagkatakot sa Diyos sa mga manampalataya. At hindi po pwedeng mawala iyan sa atin. Niniwala po ba tayo, mga kapatid? Niniwala po tayo doon? Tingnan niyo po ito. This fear, or reverential fear of God,
brings about authority. It brings about power, guidance, and wisdom, and blessings in the life of a believer. Pero kung naalala, I think in Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of Wisdom. The fear of the Lord brings health and prosperity and power. Nakasulat po lahat yun sa scriptures. But I want us to be more concerned on this. The fear of the Lord that just gives us or brings about authority, power, guidance, wisdom, and blessings, but it brings about joy. Because it gives us assurance of our salvation. Do you believe that? I want us to look at Jeremiah chapter 32, verse 40. Let's read that. Jeremiah 32, verse 40. This is the covenant of God that was made to Israel and to His church, I believe. When God said in Jeremiah 32, verse 40, I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good. And the second part is, and I will put the fear of me in their hearts, that they will not turn away from me. Ako ay may kipagtipan sa kanila pagdating ng panahon. Pagpapalaan, tatawagin, ibibigay ko lahat. Ang aking kagalakan sa paggawa ng kabutihan ay ibibigay ko sa kanila. At ibibigay ko rin sa kanila ang aking banal na pagkatakot upang kailanman ay hindi na sila lalabag at hihiwalay at tatalikod sa akin. Amen. Do you have that fear? Do you experience that kind of fear? Na ang isang tunay na mananampalataya. Kaya nga, yung sinasabi na pag ikaw ay ligtas, at totoong ligtas ka sa Panginoon, yung takot ng Panginoon nasa sa'yo. Yun ang palagi nakarenta sa'yo upang hindi ka humiwalay sa Panginoon. And I remember also in the book of Hebrews, when it says in the book of Hebrews chapter 12 verses 5 to 8, ang sabi niya, have you forgotten the exhortation which is addressed to you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. For those whom the Lord loves, He disciplines, and He encourages, He scourges every son whom He receives. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what sons there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. That fear of God that is in us, yun palagi ang nagmumutyok, yung palagi ang pumipigil sa atin upang gumawa ng kasalanan. And if ever tayo bumagsak
At alam ko pumapagsak tayo. Amen? Nagkakasala tayo. Naghihina tayo. Natatalis tayo. But the comforting statements there is that God is our Father who disciplines us. Amen. Hindi ka kailanman makakawala sa pagkakatawag ng Ama sa iyo. Sapat kung ikaw ay anak ng Ama, babalik ka sa Ama. Sapat pag ikaw ay bumagsak, antayin mo ang palo ng Ama. At pag ikaw ay pinalo, babalik ka sa akin. Sapagkat ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking anak. And that is our joy. That's the joy of our salvation. That fear of God. Now, if you do not experience the discipline of the Lord, then what are you? Ano sabi ng scriptures? Illegitimate. Hindi ka tunay na anak. Oh my goodness, ang daming hindi tunay na anak. Napakarami. May mga nagsasabing mga nagpapatay, hindi naman tunay na anak. May mga umatis sa church, hindi naman tunay na anak. Yung kasama sa Bible study, hindi naman tunay na anak. O kasi, bakit? Kasi yung buhay palang mahalaman mo na eh. Living in sin? Namumuhay sa kasalanan, no discipline. Patuloy sa paggawa ng kasalanan, walang takot sa Diyos. Anong tatawag natin doon? At ang mas malungkot, kumama may mga pastor pa. At mga elders pa. At mga workers pa. At mga worship team pa. O worship leaders pa. O mga ushers pa. Atin ka ng atin, wala ka naman takot sa Panginoon. Sige ka rin sa paggawa ng kasalanan. Napakasipag mong umatay sa Sunday. Pero paglabas at pag-uwi mo ng bahay, singhal ka ng singhal. Hindi ka makausap ng matino. Umalis ka na may away kayo. Pagbalik mo, pagkatapos ng mag-church, pagbalik mo, away pa rin. Simple, ano po yun? Those are simple things. And yet, may katotohanan yun. Wala namang pinipiling kasalanan kung malaki ang maliit. Amen? Ang nakikita po ng Kristiyano, malalaking kasalanan. Bawal uminom ng alak. Kasalanan. Eh, pagkain mo ng maraming chocolate, kasalanan din. May dala pa naman ako. O, di ba? Diabetes ka. O, diabetic ka na. Eh, kita mo yung alak, pero yung pagkain mo ng sobra. Pagkain mo ng chocolates, pag-inom mo ng Coke, Siya yun. sobrang kanin, alam mo na bawal sa'yo ang kanin, kain ka ng kain ng kanin. Pinagbawal na sa'yo ng tutos, sige ka pa ng kain ng kain. So yun eh. Parang tigil. Masarap eh. Pero di mo nakikita. Those are small things, but those are sins. Now, if you have the fear of the Lord, malalaman mo yun eh. Pag ikaw may takot sa Panginoon, oh anak, sobra na yung rice. Lord,
Kalahati na lang. Kami, mamatay ako. May ministry pa naman ako. Diba? O anak, sumusobra sa chocolates. O ano? Isang piraso na lang. O anak, yung bibig mo, hindi yan naman mapakali. Tigilan mo, tigilan mo. Lord, sorry po. Because of that fear present in you, yung gusto yun nagbibigay sa'yo ng ano eh. Yung takot mo sa Panginoon na, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hindi naman yung takot na ano eh, hindi naman yung takot na kagaya ng, meron ko nabasa, I think in 1 John it says, perfect love cast out fear. Naalala niyo yung 1 John? Ang sabi po sa 1 John is this, there's no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. Hindi naman po yung fear na ganyan ang pinag-usapan natin eh. Kasi ang context po niya ay tumutukoy sa fear of judgment, fear of condemnation, as referring to those false prophets, yung false teachers, yung false believers, your unbelievers, para din yun. But sa atin, that fear of the Lord, yun po yung banal na pagkatakot, banal na pagkalang sa ating Ama, sa ating Diyos. If you fear the Lord, you will hate everything that God hates. Amen. Amen. Tama ho ba yung mga kapatid? Amen. Patigin na naman ako doon. If you fear God, you will be fearless. Ay, totoo lang. Kung takot ka sa Panginoon, wala kang katatakutan. Because your confidence is in God. If you fear God, you do not fear men. You do not fear circumstances. You do not fear consequences or anything around you. Fear of God drives out all fears in life so that you can sleep well at night. Maraming tao hindi makatulog. But if you fear the Lord, ang sarap ng iyong tulog. I think that's in Proverbs chapter 19, verse 23. Fear of God gives you contentment in life. Fear of God prolongs your life. Let me end in this scriptures. In Psalm 103, verse 11, verse 13, and verse 17, it says, I love the scriptures. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear Him. Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Let us ask the Lord that He move in us that fear of God that has been given to us will again grow and grow and grow upang tayo ay makalakad sa kabanalan, sa katwiran ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay siya.
aming tinatawagan upang ang iyong mga banal na salita na nagluran ngayong gabi ay tunay ka po na pumasok sa aming puso at ito po ay mamunga, Panginoon, na hindi lamang narinig namin, kundi ito, O Diyos, ay magkaroon ng bunga sa iyong mga buhay. Kami na yung mga manggagawa, kami na yung mga anak, the pastors, the workers, the elders, the worship singers, the worship team, each one of us, every one of us, Lord, hayaan mo ang aming narinig, Panginoon, ay mamunga sa amin. At aming dalangin, Panginoon, ay yung banal na takot namin pong nating ngayong gabi. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay muling mag-alag sa aming mga puso. Hindi lamang kumising, kundi ito'y lumago at lumago at lumago. Upang sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, sa bawat pagkilos, sa bawat pag-iisip, pananalita, paggawa namin, Panginoon, anything we say, or we think, or we do, Lord, ay palagi naiisip ka namin because we have that fear in our hearts. We have that fear of God to say, ito ang ayaw ng Panginoon, hindi ko gagawin. Ito ang gusto ng Panginoon, ito ang aking gagawin. Let it grow, God, that fear. And Lord, we thank you so much. Salamat, Panginoon, at ang banal na takot na yan ay siyang kaligayahan at kagalakan din namin. Sapagkat kaya nagpapatunay na kami ay iyong tinawag, kami ay iyong mga anak, at ikaw ang aming Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya, salamat sa iyong mga pagpapala. I pray, O God, that you bless this church. I pray, O Lord, that you bless Pastor Xavier. I pray that you bless the workers of this church, Lord. I pray the worship team that they will worship you more, O God, in power and glory. Lord, I pray that you will move in this church mightily, O Lord. Thank you, O Lord. In Jesus' name we pray and I pray. Amen. Thank you.